Ang Belt and Road Initiative BRI ng China ay isang malakihang proyektong pang-infrastruktura at ekonomiya na inilunsad ng China noong 2013 sa ilalim ni President Xi Jinping. Layunin nito na palakasin ang koneksyon ng China sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng mga daan, railes, daungan, at iba pang mga proyekto sa transportasyon at ekonomiya. Dalawang bahagi ng BRI, una, Silk Road Economic Belt Land-based route konektado sa mga bansang nasa Asia, Middle East, at Europe. Dumadaan ito sa mga lupang ruta gaya ng dating Silk Road, kaya tinawag na ganito. Pangalawa, 21st Century Maritime Silk Road Sea-based route. Tumutok naman ito sa mga daungan sa South China Sea, Indian Ocean, at hanggang Africa at Europe. Mga layunin ng BRI, palakasin ang kalakalan at pamumuhunan ng China sa iba't ibang bansa. Magtayo ng mga infrastructure project tulad ng mga tulay, daan, rails at paliparan. Magbuo ng mas malapit na ugnayan sa politika, ekonomiya at kultura ng mga bansang kasali. Mahigit 150 bansa ang kasali, kabilang ang ilan sa Asia tulad ng Pakistan, Philippines, Africa at Europe. Mga kritika at issue. Debt trap diplomacy, may mga bansang nangutang sa China para sa proyekto pero hindi na kayang bayaran. Kaya may takot na nawawala ang soberenya nila. Influence expansion. Iniisip ng ibang bansa na ginagamit ito ng China para palawakin ang impluensya nito sa politika at seguridad. Environmental and labor concerns. May mga proyekto na di umano'y nakakasira ng kalikasan at hindi makatarungan sa mga lokal na manggagawa. Narito ang mga pangunahing Belt and Road Initiative BRI projects sa Pilipinas. Karamihan sa mga ito ay pinunduhan o sinuportahan ng China, kadalasan sa pamamagitan ng loans, grants, o joint ventures. Hindi lahat ay formal na tinawag na BRI project sa dokumento, pero nakapaloob sila sa mga kasunduang bilateral sa ilalim ng BRI framework. Una, Chico River Pump Irrigation Project lokasyon, Cagayan at Kalinga layunin, irigasyon para sa mahigit 8,000 hektarya ng farmland. Status, natapos at operational na pangalawa. New Centennial Water Source Kaliwa Dam Project. Lokasyon, Quezon at Rizal Provinces. Layunin supply ng tubig para sa Metro Manila. Pondo, 12.2 billion pesos loan mula sa China Export-Import Bank status, ongoing. May mga delay at kontrobersya dahil sa environmental at indigenous rights issues. Pangatlo, Philippine National Railways PNR South Long Haul Bicol Express Project. Layunin, modernisasyon ng railes mula Manila hanggang Bicol 400+ kilometer kasunduan, nilagdaan ng kasunduan sa Chinese contractors, kabilang ang design at construction. Status, naputol ang loan negotiations sa China noong 2022. Naghahanap ang gobyerno ng bagong financier. Pang-apat, Davao Samal Bridge Project layunin, magtayo ng tulay na nag-uugnay sa Davao City at Samal Island Pondo, loan mula China, 1932 billion status, inumpisahan noong 2023, under construction. Panglima, Mindanao Railway Project Phase 1, Tagum Davao Digos Segment layunin, railway system sa Mindanao kasunduan, noong una, inaasahang pupunduhan ng China. Status, naantala, humihina ang posibilidad ng Chinese funding, inilipat sa ibang sources. Pang-anim, Binondo Intramuros Bridge at Estrella Pantaleon Bridge lokasyon, Maynila at Makati Mandaluyong. Pondo, Chinese grant, hindi loan. Status, natapos na, bahagi ng Friendship Bridges mula sa China. Pang-pito, Safe Philippines Project Phase 1. Layunin, Smart City Surveillance System gamit ang CCTV at monitoring tech kasunduan with China International Telecommunication Construction Corporation. Status, kontrobersyal dahil sa surveillance issues, ipinatigil noong una, pero may ulat ng partial implementation sa ibang lungsod. Pangwalo, Chico River Mega Dam Project, ibang proposal. May ibang panukalang dam sa Chico River, maliban sa irrigation project hindi pa naisa sa katuparan pang-siyam. Cebu-Cordova Link Expressway CC-LEX note, bagamat hindi formal na BRI project, may Chinese engineering and construction involvement sa ilang bahagi. Status, completed in 2022. Ibang kasunduan at potensyal na proyekto, maraming Memorandum of Understanding MOU ang nilagdaan noong Duterte administration kasama ang China, ngunit hindi lahat ay naipatupad o nagtuloy sa aktwal na proyekto. Ang Belt and Road Initiative BRI ng China
ay may malaking epekto sa Pilipinas, lalo na sa larangan ng infrastructure, ekonomiya, at politika. Narito ang mga pangunahing epekto. Una, infrastructure development. Dahil sa BRI, nagkaroon ang Pilipinas ng access sa Chinese loans at investments para punduhan ang ilang malalaking proyekto. Chico River Pump Irrigation Project, Cagayan at Kalinga New Centennial Water Source, Kaliwa Dam Project. Duterte Administration's Build, Build, Build program ay may ilang proyekto na sinusuportahan ng China sa ilalim ng BRI. Positibong resulta. Nakakatulong ito sa pag-unlad ng infrastruktura, trabaho at transportation. Negatibong resulta. Issue sa utang, may takot ang ilan na baka malubog sa utang ang Pilipinas kung di mababayaran sa oras. Issue sa transparency at korupsyon sa mga kontrata. Pangalawa, ekonomiya at kalakalan. Mas malapit na ugnayan sa China, mas maraming investment at trade opportunities. Tumaas ang kalakalang Pilipino-Chinese, lalo na sa agrikultura at construction. Epekto, maaaring makatulong sa paglago ng ekonomiya, pero may pangamba na mas napapaboran ang mga Chinese companies kaysa local businesses. Pangatlo, politikal at panlabas na relasyon. Mas lumapit ang Pilipinas sa China noong panahon ni Pangulong Duterte kapalit ng economic support. Ngunit kasabay nito, naging mas komplikado ang issue sa West Philippine Sea, kung saan tuloy pa rin ang pag-angkin at militarisasyon ng China. Epekto, may mga nagsasabing tila konsensya ng Pilipinas ang tahimik na tugon sa issue sa dagat kapalit ng mga benepisyo mula sa BRI. Ang BRI ay may potensyal na tumulong sa kaunlaran ng Pilipinas, pero dapat itong gamitin ng may tamang transparency, diskarte, at pagsasaalang-alang sa soberenya at kapakanan ng bansa. CSTK channel subscribe, follow, like, and share.